Ako po si Martin Penaflor po sa Tamer. And again, nagpapasalamat po kami sa pangina na po ba natin to? Pang-limang beses na po tayo press conference. Pang-apat po natin sa Romulus Quezon City. Nauna po natin noong October sa Romulus Makati. So bago po sa lahat, ano po ba ang Tamer? Papakilala ko po muna bago namin, nag-spoiler na bago po namin i-present ang aming results na ginanap na survey last week po, Feb 10 to 13. Ipapakita po muna namin ano po ba ang Tangere. So may mga bagong kasamahan po tayo ngayon. Ang Tangere po ba ay isang kalye survey? Ang Tangere po ba ay isang fly-by-night company? Hopefully masagot ko po lahat ng mga tanungan nyo at mabigyan linaw ko po kayo paano po ba ang aming methodology. Kami po sa Tangere, hindi po kami fly-by-night company. Ang legal name po namin, Acquisition Apps Incorporated. We are a registered company under the Securities and Exchange Commission. 2018 pa po kami nagsimula. So we've been doing surveys, commission, non-commission surveys. May 1,000 surveys na po nagawa namin since 2018. So bago po lahat, pakita po muna namin ano po ba yung dalawang platform namin sa pagkuha ng data. So if we go to the next slide. Okay, eto po, yung resulta po ng survey ng senatorial po namin na ipapakita po sa inyo. Galing po siya sa Tangere mobile application. Available siya live sa Google Play Store, Apple App Store. So hindi po kami naggagawa ng survey sa Facebook. Yung mga likes, comments, wala po yun. Ang way of our data gathering is through the Tangere survey app. And it's incentivized to the respondents. Kaya po, meron kaming 1 million users na nationwide since we started. When we say incentivize, every time po sumagot po sila ng survey, if we go to the next slide, they'll be getting points. So may points po sila, may raffle points po kami, registered with the Department of Trade and Industry. In fact, kakatapos lang po namin ng raffle draw with the DTI kanina, nabigay po kami ng mahigit 1,000 po yung nanalo ng cellphones, GCash, 1,000 pesos, 500 pesos, grocery packages, among others. Baka nagtatanong, saan galing po yung mga pa-preview ng Tangere? Meron po kami, papakita po namin mamaya, may 100 na po ang aming mga private clients, may tinutulungan din po kami mga government agencies. So ito po, available lang. Sasagot lang kayo survey. Ito, nakikita nyo ngayon dito. Medyo tapos na, Christmas. MMFF. So yung mga survey, yan po yung ginagawa po namin. May mga branded surveys din po kami. So if we go to the next slide, ito po yung mga survey questions namin. So hindi lang po kami yes or no, may open-ended din po kami. Halimbawa po ng katanungan dito, anong dahilan bakit iboboto or bakit hindi nyo iboboto ang isang kandidato? Open-ended po siya, may voice-to-text functionality din. Pwede kayo magsalita sa mic, babasahin niya ang English at Tagalog. May mga ranking po kami, up and down. Ano po yung mga halimbawa po, mamaya papakita po namin, ano po yung mga issues na gusto nyo pag-usapan ng isang kandidato. So sa ranking po siya. Pero sa multiple answer survey, meron po kaming 60 plus candidates na nilagay sa senatorial survey. Yun po yung papakita namin sa inyo. Sa party list survey po na ilalabas din po namin bukas, meron kaming 150 plus party list naman na nilagay. In order, para po talaga kayong sumasagot para po kayong bumoboto sa eleksyon. Ganun po yung pagsagot ng survey po namin. So ito po yung Tangere mobile app. So if we go to the next questions, ganito din po ang aming data processing process. Mabilis po siya. Bakit po siya mabilis? So ikwento ko lang po. May dalawang way of data gathering, online, face-to-face. Ginagawa po namin parehas. Pero ipapakita po namin ngayong tanghali yung online survey. Every time po, bakit po kami mabilis? Kasi yung papakita po namin ngayon, Feb 10 to Feb 13 lang po ginanap. Yung nakita nyo po, yung sa recently na nilabas ng traditional research companies po, public opinion polling firms, ginanap ang survey nila third week ng January. This week lang present. So ibig sabihin, yung napresenta na po namin ng press call last time, katulad po ng data nila, this week lang po nila napakita. Kami po, yung papakita po namin ngayon, ginawa lang po siya last week. Ganun po siya kabilis. Because una, may built-in community po kami. We have the biggest research panel in the Philippines with 1 million users nationwide. Every time po sumagot sila, pumapasok po ang kanilang sagot sa cloud. And it's categorized. Automatic po lahat to. Hanggang raw data. Ibig sabihin po nito, gusto ko lang pong emphasize sa process na to, wala pong human intervention dito. So, sa mga nagtatanong, pwede niyo po bang i-manipulate yung data? Kung may pinapaboran po kayong kandidato. Hindi po, kasi automatic na po ito eh. May team din po kami na nag-QA din po nito
And alam po nila yung process. So hindi namin pwedeng i-manipulate yung data. Kung ano po yung lumabas sa survey, ganun po. Ang i-discuss ko po yung methodology namin later. Pero if you go to the next slide, eto naman, daanan ko lang saglit, gumagawa din po kami ng face-to-face surveys. Ang papakita po namin ngayon, online surveys. Pero gumagawa din po kami ng face-to-face, yung traditional, yung iikot ka sa mga barangay. Pero hindi po kami sa mga urban areas lang. Sa urban, rural areas, pinupuntahan po namin lahat ng mga yan. So, ang gamit lang po namin dito, yung may device din po kami for data gathering. Online din po siya. So, pag gumawa po kami ng survey for congressional, sa mga kliyente po namin na mga gustong tumakbo for governor, mayor, mabilis lang din po. Meron po kaming tao, 100 po, na nag-survey nationwide. So, ginagawa din po namin to. Pero, mas magastos to. Una, mahal ang logistics. Pangalawa, may bayad yung mga tao. Yung tawag po sa kanila yung mga researchers, mga enumerators. So ginagamit po namin to kapag may lumapit po sa amin na kandidato or even government agencies na gusto magpa-survey, gusto nila face-to-face, kaya din po namin yun. Yan ang po, papakita natin. So moving on, sige forward natin. Ay, wait. So yan, so okay, if wala na po question, we'll go ahead with the results of the survey. It's 12:45. Salamat po again. Survey period namin Feb 10 to 13, 2025. Hindi na po umabot ng Valentine's Day. Tinapos na po namin lahat. Sige, go to the next slide. So ang aming survey, kailangan ko pong banggitin to kasi kami po sa Acquisition Apps Incorporated, isa po kami sa mga member po ng Marketing Opinion Research Society of the Philippines, MORES, na gumawa ng ethical standards on online survey. Kasama po namin gumawa nito si Pulse Asia. So, kailangan po namin sabihin po palagi ito. Una, sasabihin ko po, this is a non-commission survey. Ibig sabihin po nito, walang nagbayad. Ang mga usual na katanungan, unahan ko na po kayo, kung walang nagbayad, then paano nyo nagawa to? This is online. We have a built-in panel. Our cost of service here will be the prices na pinabigay namin sa respondents. Nabigay kami ng 10 cellphone. Pinaraffle namin sa mga sumagot ng survey. 10 Oppo phone. So, 10 times 7,000, 70,000 lang po ang cost nilang. 70,000 ang cost of service. Compared naman po sa mga face-to-face na minsan, ang cost po talaga doon, 800 per head. 1,200 respondents. Ilan yun? Hindi. Pasimplihin natin. 800 per head, 1,000 respondents, 800,000. So yun, definitely, commission po siya. Kasi hindi lang po sila maglalabas ng 800,000 nang walang magabayad. Ito po online. 2,400 survey respondents nationwide, equivalent to 1.96 margin of error at 95% confidence level. Ibig sabihin po nito, sa mga bago, kahit ulitin namin to 95 out of 100 times, this is the results. Yun po yung confidence level in layman's term. Tapos may margin of error po tayo na 1.96. Pakita po natin yung 1.96 mamaya sa results. Ang aming methodology po ay stratified random sampling via the Tangere panel using the Tangere mobile application. Ito po yan. Ibig sabihin po ng stratified random sampling, if we go to the next slide, yung mga, siyempre nagbabasa po tayo ng comments, social media based po kami. Hindi po kami, kung sino lang sumagot, yun ay papakita namin. May quota din po kami. Yun po ibig sabihin ng stratified random sampling. Ang gender po natin, 50-50. But sa PSA, medyo dumami na ang lalaki. So, kung mga single po kayo na lalaki, okay lang po yun. Kasi 51% ngayon lalaki, 49% ang female sa Pilipinas. Pero ginawa muna namin ngayon 50-50. Ang socio-economic class natin, class ABC, using the Marketing Opinion Research Society standards. Ibig sabihin po na class ABC, 75K and up, 10% po ito. Pero yung ABC natin, nahati pa po yan sa C1, C2. Ang C2 po, 50 to 75K. Ulitin ko statement ko. ABC, 50K and up. 10% sila ng Pilipinas. Ito, majority ng mga botante po natin. Plus B, 10 to 25K. Ang Philippine Statistics Authority, they have a different way of getting the socioeconomic status. Kapag taga-probinsya ka, mas iba ang formula mo sa socioeconomic status. May mga formula po ito eh. Ang ibig sabihin ng formula, sinasabi ko, halimbawa po, bigyan pa lang po tayo, quick lesson. Ang formula po sa SEC, tinatanong namin minsan, ilan ang furniture nyo sa bahay? Furniture and fixture. May flashable toilet po ba kayo? May kotse po ba kayo? May points po yun. Titingnan din po ang SEC formula saan subdivision kayo. Ano yung itsura ng bahay nyo? May pintura po ba? Anong tinapos ng household head nyo? Ganun ang formula ng SEC.
Sa Pilipinas, sinasabi nila puro E. Hindi naman po, 80% ng Pilipino nasa Class D. Class E, 10K below. May formula din po yan. Hindi porket 10K below ang inyong monthly income, Class E ka na. Lalo na po sa Mindanao, rural areas po natin, wherein 5 to 8K classified as Class D. May formula po yan. Ang ating area, dito po kami nag-focus. Pero before that, sa age, ito po yung breakdown natin. So ito lang yung quota na sinet namin. As you can see, one of the weakness, sasabihin ko po ngayon, dahil online-based po kami, ang aming 51 years old and above, 14% ng 2-4. But it's still a readable base. Ibig sabihin, readable pa din po ang 51 years old and above. Now, ang gusto ko pong i-focus yung areas. Yung mga sinasabi po minsan, baka sa Luzon na po yan, baka sa areas po yan, we can say here na 12% lang po ng aming respondents taga Metro Manila. 23% when you say NCL, Northern Luzon, Central Luzon, 23%. 22% Southern Luzon and Bicol Region. This is the distribution of the Philippine population. Lumalabas po dito, 57% ng Pilipino, taga Luzon. And then the remaining 43% ng respondents namin, 20% from the Visayas region, and 23% from Mindanao. Just a caveat lang po, bago po tayo magsimula, readable po ito, ibig sabihin may at least 30 respondents. Sa statistics po natin, pag 30, readable siya. Pag less than 30 ang isang region, hindi siya readable. But ang caveat ko po sasabihin, hindi po siya readable. This is not readable po at the province level. May 81 provinces sa Pilipinas. Pero, nagsasagawa din kami ng mga survey na readable ang 81 provinces. Pero hindi po namin siya pinapublish. Those are commission works. Kasi po, may effort yan on our end to get respondents sa bawat 80, 81 na probinsya sa Pilipinas. So, pinapakita po namin our non-commission survey. So, without further ado, na-pre-up na kanina, ito ang ating survey results po ngayon. Kung saan lumalabas, neck and neck po ang Tulfo Brothers wherein naungusan kontek ni Media Executive Ben Bitag Tulfo ang kanya nakababatang kapatid na si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. You'll see there the increase. Mamaya po, papakita po natin yung data. Bakit tumaas si Ben Tulfo kay Erwin Tulfo? But ang very noticeable po dito, yung decrease. For the second consecutive month, since lumabas po ang citizenship concern ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, bumaba na po siya by a total of 10% voter preference. Ibig sabihin po nito, noong January, si Erwin Tulfo, noong December 2024, si Erwin Tulfo po, ang average na po voter preference, 63.33. Nag-decline na po ng 10%. Yung dalawa po, nagpapalitan lang po sila ng kanilang mga voter preference. Mas malakas po sa younger demographic si Ben Bitag Tulfo, for 18 to 35 years old. For older demographics, mas malakas po si Erwin Tulfo. Papakita po natin yung breakdown nito. Following closely po at number 3, papansinin din po tumaas si incumbent Senator Bongo because of malasakit. Kami po, nag-survey po kami sa regional level. Kalat na po ang mga malasakit programs dito. And number 1 po sa 36 to 50 years old, edad ko. Wala ginawalaan yung edad ko. Number 1 po sa 36 to 50 years old, Senator Bongo. And hindi surprising po, number 1 po siya sa Mindanao. But dito ako talaga na-surprise. Number 1, 2 sa Metro Manila, si Senator Bongo. And even sa areas wherein sinasabi territory to ng mga Liberal Party, even sa Bicol region, Senator Bongo is 1, 2, 3. Yun po ang kanyang ranking. 1 to 3 po siya doon. Senator Tito Soto is here, 48.21%, driven by, pag sinabi ko po driven, yun na nagpapataas ang kanilang votes. 51 years old and above. 51 years old and above. Surprisingly po, ang 51 years old and above, medyo mababa ang kanilang pananaw sa mga celebrities na tumatakbo. Mababa po si Willie Revillame, mababa actually yung dalawang Tulfo, si Bong Revilla, except ni Senator Tito Soto. Iba yung hatak niya for 51 years old and above. Now, ito po, ibig sabihin ng 5 to 6, statistically tied po sila. If we recall, we have a 1.96 margin of error. Simpleng math lang po. Dapat, pag binawas yung dalawang ito,
Pag nag 1.96 lumagpas, hindi na sila statistically tied. Kapag difference po nito ay 0.58, statistically tied pa din po sila. Si Bong Revilla Jr. po ang highest increase. Senator Bong Revilla Jr., I'd like to emphasize, he has the highest increase in voter preference for January. And this is driven by female respondents, Northern Luzon, Central Luzon, hatak po ng admin, and Calabarzon sa amin po. Senator Pia Cayetano, main driver of course Metro Manila. Also, I forgot, female respondents, sila ang main driver ni Senator Bong Revilla. Ibig sabihin po nito, mas malakas po sa mga babae si Senator Bong compared sa mga lalaki. And then, lumalabas po dito, 4 po ang statistically tied sa 7 to 10. Medyo, pag-usapan po natin si DILG, former DILG Secretary Benner Abalos, tumaas po siya. Ano po yung difference? I can attribute also this to the increase in the voter preference of Senator Bong Revilla. He's consistent across all regions, particularly sa Northern Central Luzon. Ang mababa lang po kay DILG Secretary sa Davao Region and Northern Mindanao Region, sa Mindanao. Pero po, ang one insight na pwede natin pag-usapan po ay bakit mataas si Secretary Abalos together with Senator Bong, yung placement po nila. I mentioned po, when we launch our survey, para po siyang balota. Sino po yung number 1? Benner Abalos. Pang ilang pages si Bong Revilla. Lumalabas po sa balota, pang-anim po siya. Bong Revilla, letter B. Ang average po, again, ng respondents pala, I'd like to also to make this a point, 9.25% ang sumagot ng ang pumili, ang average po ng piniling kandidato. Ano po ibig sabihin ng average 9.25? Ibig sabihin po nito, ang mga kandidato po na pinili ng isang registered voter, siya. Hindi nila kinuha yung 12. And medyo surprising din po, bumaba yung figures ng pumili ng 12 kung kailan malalapit na pong eleksyon. Dati po, 25% ang pumili ng 12. Ngayon po, lumalabas po dito, ang pumili po ng 12, 23%. And papakita po namin yung other data. Yung iba, pinifill in the blanks nila, similar sa insight na sinabi ko po last time, para maka-12 po sila. One of the biggest drop in voter preference, Senator Manny Pacquiao. Remember when we launched a survey, Feb 10 to Feb 13, may nag-statement po si Senator Manny Pacquiao about sa Marcos administration. Kung saan lumalabas pananaw ng mga respondents, though mataas pa din sa Visayas si Senator Manny Pacquiao, bumaba po siya sa Metro Manila. And even, it's surprisingly, sa Northern Luzon, may sinabi po siya, i-check nyo na po, taga-press naman po kayo, about yung kinompare niya, na contradict niya sarili niya for the Marcos administration. Senator Lito Lapid, increase in voter preference, main driver, Central Luzon, particularly Pampanga and Bulacan. And also, one of the biggest increase, last month po, wala po sa top 12 si Senator Bato de la Rosa. And I can attribute this, of course, to the rising support sa embattled former president natin, si Pangulong Duterte, particularly kay Vice President Sara Duterte. Kung saan, ang main driver po, number 2 po sa Mindanao, si Senator Bato de la Rosa. You'll be surprised tomorrow, well, pwede ko na sabihin ngayon, ang number 2 po sa party list natin, survey na ginawa on the same period, Duterte Youth. Tumaas ang Duterte Youth Party List from number 8 papunta sa number 2. 2 slots. Because of course, lumalabas na ang support kay Presidente. Sa kampo ni Presidente Duterte, silang dalawa po yun sa top 12. Senator Bato, Senator Go. And another major increase. Wala po siya sa top 12 namin noong January. Willie Revillame. This is driven by young voters, particularly first-time voters. 18 to 25 years old po ang nagpapataas kay Willie Revillame. Senator Panfilo Lacson, 11 to 14, Calabarzon. If we go to the next slide, these are the remaining candidates. Siguro I'd like to highlight lang 3 candidates here. Remember po, when we launched the survey, nag-declare na po si Willie Ong, nag-declare na po si Luis Chavez Singson, and there's another one, si Manoy Willie, na hindi na po siya tatakbo. But I'd like to highlight yung dalawa po na running mates, Kiko Pangilinan and Bam Aquino. They're now statistically tied 11 to 14, within the top 12 na po sila.
nag-increase ang kanilang voter preference, particularly Class D. Kung matatandaan niyo po dati ang mga data po, di ba pag sinasabi po sina Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Class ABC, upper middle class na po. Pero tumaas na po sila sa Class D, ang kanilang social ranking. And very interesting din po, nasa line-up ng administration, meron po kasi di ba may 12 admin po kay President, kay Pangulong Marcos. Sa line-up po ng administration, may tinatanggal silang dalawa. Ang pinapalit, 2 to 3 ang tinatanggal nila. Ang pinapalit po, Bendy Tagtulfo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. So yung mga nagsusupport po sa admin, meron silang 2-3 kandidato na tinatanggal. Though, you can see here kung sino na wala sa top 12. Pinapalit po Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Ben B. Tagtulfo. I'd like to highlight si Ben B. Tagtulfo, kahit hindi po siya admin, po siya, kahit po siya independent, pinipili siya ng mga pro-admin. That's the reason why nag-number 1 si Ben B. Tagtulfo. And, of course, I'd like to highlight the 2 incumbent senators, Senator Amy Marcos and Senator Tolentino. The lowest drop, of course, will be one of the lowest, together with Senator Manny Pacquiao, Senator Francis Tolentino. So bumaba po kanyang ratings across all areas, particularly po sa Mindanao region. Si Senator Amy Marcos, still very strong. Number 2 sa Northern Luzon and Central Luzon. However, sa Mindanao and sa Visayas, bumagsak po ang rating ni Senator Amy Marcos. And these are the other candidates for this. Mamaya i-breakdown po natin sila. Ito po yung nakikita po namin na top 26. Though very distant na po mula kay Philip Salvador hanggang kay Representative Bosita Bonifacio. If we go to the next slide. These are the other candidates. Medyo tumaas po si Vic Rodriguez. Increase in awareness. Ito po yung sinasabi kong advantage ng application po natin. Kasi po, if naalala niyo po, may nagsabi pong statement si Pangulong Marcos about pinabili ng suka. So tumaas ang awareness kay Vic Rodriguez. Tumaas din ang kanyang voter preference. Surprisingly, tumaas din po si Apollo Kibilon. If we go back, can we go back? Kasi tumaas si Jimmy Bondoc. So napapansin niyo po, may effect din ng social media. Kapag napag-uusapan ng isang tao, tumataas ang kanyang awareness. At tumaas ang awareness si Jimmy Bondoc. Tumaas ang kanyang voter preference. Though, si Attorney Jimmy Bondoc, medyo malayo pa po siya. Tumaas din po si Vic Rodriguez. Now, if we go forward, yung other candidates dito, ito po yung sinasabi ko kanina, same insight that I'd like to share. Yung ibang botante po, nag-fill in the blanks na lang, minsan binipili nila si Brosas and si Arellano na hindi naman po nila kilala. Taga lang po makalabing dalawa. That's the advantage of being on the first page. Benhur Abalos and Bong Revilla. Now if we go down, lahat po na kandidato nandito. Forward natin. Yan po. Yeah, we'll send the report po sa inyo in press release. So, then if we go forward na lang, yan po, ang number 59, Jose Junior Relly. Alright, if we go to the... Okay, basahin po natin, top 1 to 24 candidates for Metro Manila. Ito po yung really surprising for me. Metro Manila po, Senator Bongo is number 1. Followed closely by Ben B. Tagtulfo. Ito yung isa sa labang ni Ben B. Tagtulfo kay Erwin Tulfo. Mapapansin niyo po yung difference ng kanilang voter preference sa Metro Manila. Mas malakas sa Metro Manila si Ben B. Tagtulfo kay Erwin. But this is really surprising. Ano po ibig sabihin ng pink and green? Ibig sabihin po ng pink dito sa statistics po, they are statistically lower. Ibig sabihin po nito, mababa po si Senator Tito Soto sa Metro Manila kumpara sa ibang regions kung saan siya malakas. Ibig sabihin po nito, si Doc Willie Ong, na number 8 po, pinakamalakas niya, Metro Manila. Ito yung highest siya. And then the rest, mapapansin nyo, madami pong namumula sa Metro Manila. So, for Metro Manila, this is actually, though 12% lang siya ng botante, this is still an opportunity for our candidates. Metro Manila, I'd like to highlight number 5, Benhur Abalos sa Metro Manila also. We go to the next slide. NCL, Northern Luzon and Central Luzon.
Mapapansin niyo po na because of the admin, Erwin Tulfo is higher in Northern Luzon and Central Luzon compared to his brother Ben Bitag Tulfo. And of course, nung December po, January, ang average po na voter preference of Amy Marcos in Northern Luzon, Central Luzon, solid north, nasa almost 60%. Even though mataas, kulay green si Amy Marcos, sa Northern Luzon and Central Luzon, you can see here na 50% na lang siya. She's just actually number 4 na lang behind Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto, then Amy Marcos is here. Another surprise for reading the data, Senator Bongo, being of course side ng presidente natin, former president, he's number 5 in Northern Luzon and Central Luzon. Something to highlight na din po, and ito po yung breakdown po nila. Mapapansin niyo din po na hindi lahat na nasa administration nadadala ng solid north. Kasi as you can see here, Senator Manny Pacquiao is number 13. Camille Villar is number 15. Abby Binay is number 16. Sa Northern Luzon and Central Luzon. If you recall my statement earlier, meron pong mga pro-admin na pinapalitan ng kandidato ni Ben Bitag Tulfo, Erwin Tulfo, and Ben Bitag Tulfo and Bam Aquino and Kiko Pangilinan. If we go to the next slide, SLB, Southern Luzon, Bicol Region. Kasama po dito ang Mima Ropa. Ito, lamang po sa konti, sa Southern Luzon, Erwin Tulfo, then si Ben Tulfo, Tito Soto is here, Ramon Revilla Jr., Pia Cayetano, and dito lang po, of course, sa Calabarzon, mahina si Senator Bongo, but he's actually high in Bicol, in the Bicol region. Calabarzon, as you can see, bakit number 7 si Benhur Abalos? You can see the consistency. He's number 7 in Southern Luzon. Dito din po pumalo si Kiko Pangilinan and Bam Aquino. Now, Southern Luzon and Bicol region, if you look at incumbent Senator Amy Marcos, she's number 16 in Southern Luzon and Bicol region. If we go to the next slide, Visayas naman po, dito mas malakas si Ben kay Erwin. And Senator ko, sino po yung dadala? Ang highest po ni Senator Manny Pacquiao sa Visayas. And lumalakas na din po sa Visayas si Ramon Revilla Jr. and si Bato de la Rosa. And as you can see here, incumbent Senator Tol Tolentino and Senator Amy Marcos are within the lower half of the top 24 for Visayas. For Mindanao, ito po, dito yung reason bakit tumaas po Senator Bongo and bakit tumaas si Senator Bato de la Rosa. Sa Mindanao, this is driven by Northern Mindanao, Soc-Sargen, and Caraga region, and Davao region po. And even Zamboanga Peninsula. Mataas po yung dalawa sa Mindanao. And mapapansin niyo po, very consistent din yung dalawa sa kanila. And ito po reason also bakit tumaas po si Willie Revillame. Bukod sa young voters, nadadala po siya ng support ni Senator Bongo and yung dating Pangulong Duterte sa Mindanao din po. That's the reason why nasa 7 to 11 si Willie Revillame. Okay, and yung pula po dito, you can see here, the territory plays out. Pula po, Pia Cayetano, admin sa Mindanao. Pula po yung lahat, almost all admin sa Mindanao. Let's say si Amy Marcos again, she's just 15% voter preference in Mindanao. Alright, last couple of slides. Ito, interesting din po. Meron po kami 300 na member ng iglesia. Just a caveat lang po, this is not the actual, let's say, note coming from iglesia. Ito lang po our free will respondent. So sa aming pong survey application, you can enter the religion. So yung religion, paano po namin na-validate? Meron lang po kami may 100 lanado ng cellphone, GCash, may ID po kami. Binavalidate po namin kasi registered po kami sa Department of Trade and Industry. Ito po, 300 na taga-iglesia. Readable po sila. So kung titingnan po natin ang trend, sino pong sinusuportahan ng iglesia? Dalawang Tulfo, Bongo, Bato de la Rosa, Bong Revilla, and ito po. We don't know yet that this is the official list, but looking at this data, which is a snapshot of the iglesia sentiment for that period, ito po ang kanilang top 12. Sino po ang interesting po? Number 10 sa iglesia, Amy Marcos. So pag pumasok na po yung lahat ng votes na yun, possible tumaas si Amy Marcos. Sinong nawala sa administration sa iglesia? Francis Tolentino, Camille Villar, Abby Binay, Benhur Abalos.
and Ping Lacson. Wala po sila from the admin sa Iglesia House. And fast forward na natin, Venice, age 18 to 25. Ito po, ang ranking nila. So dinadala po si Willie Revillame. Senator Bongo, medyo mahina sa 18 to 25. Next slide po. Napapansin nyo, nagpapalitan lang po yung magkakapatid. Erwin Tulfo, Ben Tulfo, 26 to 35 years old. Dito po, papabalik. Ito po yung nagdadala kay Willie Revillame, 26 to 35 years old. And kay Senator Manny Pacquiao, 26 to 35. We go forward. Ito, edad natin, 36 to 50 years old. Bongo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo. Nagpapalitan lang po talaga sila. And then, 51 years old and above, Senator Tito Soto. And dito, papansin nyo po, for any celebrity related, mahina po ang mga celebrities sa 51 years old and above. Erwin Tulfo, Ramon Revilla Jr., among others. Surprisingly, Francis Tolentino, Amy Marcos, nasa top 12 for 51 years old and above. So there's an opportunity for everyone to amplify naman po yan. And this data, we just, since non-commission, pwede na pinamimigay na po namin yan. So anyone who wants access to the report, they can just reach out to our website. Nandun lang po sa dulo ng report po namin yun. And every press release to get a full copy of the report. And forward na lang. Important issues to be addressed. Still interesting. Ito po, multiple answer survey. Pumili po sila sa option ng 17. Halos parehas na po nung last month. Pero kung papansin niyo po, tumaas po ang edukasyon. Tumaas ang one edukasyon sa party list. Labor and employment, 81%. Gayon po, tumaas ang trabaho party list. So makikita niyo po, ano ba ang kailangan ng tao? Pagtaas ng sahod, pagdami ng trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. Food security also. Forward po natin. And katangian ng mga kandidato, multiple answer survey, hindi corrupt, 61%, matapat at may takot sa Diyos. And almost same na last time. Pero ma'am, forward natin. Sources of information, last month po, statistically tied ang television at Facebook. Pero ngayon papansin niyo po, tumaas ang Facebook. Dumadami na din po kasi mga ads po ngayon sa Facebook. So sa social media content po, mas mataas ngayon ng Facebook. But television is still there. So yan, and YouTube is the next. Radyo po dito sa ating sources of information. And lastly, ginanap po namin ng survey after po ng ma-impeach po si Vice President Sara Duterte ng Kongreso. So if we go to the next slide, mapapansin niyo po dito, dinagdag na lang po namin to, wala nang bayad nito. Tinanong po namin dito, gaano mo susuportahan or hindi susuportahan ang isang kandidato sa Senado na tutol sa impeachment. So ibig sabihin po ng report na to, ito po yung top 2 box, 46%. Ibig sabihin po nila, they are likely to vote for candidates who support the impeachment case na susuporta. That's 46%. That's less than the majority. Pero this is really interesting po. Almost 4 to 5 out of 10 Filipinos ang nagsabi na if they're willing to support the impeachment case, that's one of their influencer for voting that candidate. 28% hindi masabi, and bottom 2 box, 1/4 ng kandidato will not vote for a candidate that openly supports impeachment. So ngayon po, interesting to ngayon sa admin. When they go out of their limb like Senator Pia Cayetano, just using her as an example, sabihin niya susuportahan niya ang impeachment. That's 46%. As you can see here, 53% ang voter preference ng number 1, Erwin and Ben Tulfo. Now this is an interesting insight. Or will they just be quiet? That's 28%. This is the safest route. But this is really interesting. 46%. Kasi in a similar survey that we conducted, 3 out of 4 Filipinos ang nagsabi na dapat pumunta si VP Sara sa impeachment. Hindi naman po nila sinasabi na dapat ma-impeach si VP Sara. Yung 73% po sa survey namin nagsabi na dapat harapin niya po yung panatang po ng aligasyon na nagplano siyang ipa-assassinate si First Lady, si Pangulo at si Speaker Romualdez. It doesn't mean na sinusuportahan ng mga masa ng Pilipino ang impeachment. It means dapat niyang harapin ang kaso and clear her name. Yun po ang kanilang sentiment. And now, that will be the end of our presentation. We'll open the floor. And ito po yung mga actual Tanghead community namin.
As you can see here, tunay na tao po sila na sumasagot ng survey. Sino po ba sa inyo na survey na ng mga traditional polling firms? Face to face? Wala ka? Ito po, sila po ang sumasagot. Every month we go there, nag-meet up po kami. We call it eyeball. Pakita po na tunay na tao sila. So this one is in McDonald's. McDonald's is our biggest private client. Kami ang gumagawa ng survey ni McDonald's. And again, that will be the end of our presentation. So salamat po. So,